for today's video guys is gusto ko lang itong sagutin. Marami na ang nagtanong nito. Paano daw ba nila malalaman yung real and fake orgasm ng babae? Since nakapag-video ako about iba't ibang klase ng ungol ng babae pagdating sa pag-orgasm, may mga fake ones doon. Hindi lahat real yon. So, ngayon, nagtanong sila kung paano nga daw ba nila ma-distinguish kung ito ay totoo or hindi. But, I want to first apologize on behalf of women everywhere na nakaka-experience ng mga fake orgasm. Alam kong hindi nyo gusto ang mga to, kaya lang may mga kadahilanan na hindi maiwasan bakit nagagawa ang mga ito. Isa lang ang paniguradong dahilan dyan kung bakit nagagawa yan, ay yun dahil ayaw nyong maka-offend o ma-hurt yung mga partner ninyo. And it's not your fault. Yung mga ibibigay kong example dito guys, yung mga pag-uusapan natin ay clue lang. So maaring magamit nyo lang ito pero hindi ko sinasabi na 100% accurate ito. Pero malaking tulong to para ma-distinguish nyo kung siya ba ay fake or real orgasm. Number 1, her breathing is even. Meaning normal yung paghinga niya. Kapag ang babae ay nando na sa rurok ng climax, bumibilis ang kanyang paghinga. Maaring napipeke niya ang lahat, pero ang paghinga ay isa sa pinakamahirap pikiin. Her breathing is becoming faster, na para kang nag-gym, para kang nagti-treadmill. Hindi man ganun, pero halos ganun ang paghinga naming babae kapag totoo ang orgasm namin. Usually, nangyayari yan sa final moments bago siya tuluyang sumabog. And that change will come on quickly. Hindi na pareho doon sa regular rhythm ng kanyang body movements. And since malapit ka sa kanya, katabi mo siya, close ang inyong body magkadikit, mararamdaman mo na yung kanyang hininga ay para siyang nakikipagkarera. Kapag ganyan ang kapartner mo habang may intimacy kayo, meaning yung orgasm niya ay totoo. Pero kapag ang breathing niya ay walang nagbago, puro lang mga salita ang naririnig mo sa kanya na come on, faster, ganyan, at wala namang pagbabago sa kanyang breathing, normal, even, huwag kang maniniwala na nag-orgasm siya. Another thing, number 2, pag hindi siya totoong nag-orgasm, her skin is dry. Kapag totoong nag-orgasm ka, mabilis ang tibok ng puso mo. Higher blood pressure and yung pulse mo mabilis. So, meaning, kahit na nasa malamig na lugar kayo, imposible na hindi ka pagpapawisan. Now, kung yung skin niya ay dry pa rin, ibig sabihin, hindi totoo na nag-orgasm siya. Kasi, once na totoo yan, pagpapawisan ka talaga. Pag wala yung mga yan, malaki yung posibilidad na hindi siya nag-orgasm. Pwera na lang kung nasa mainit kayong lugar. Another thing, number 3, madalas niyang sinasabi yung mga salitang faster and more. Eto, hindi to sa lahat. Pero maraming gumagamit ng mga salitang to para lang magmukhang totoo yung orgasm ng babae. Sinasabi madalas ito ng nagfi-fake dahil gusto ka na niyang matapos. Wala namang babae na nagfi-fake na gusto niya magstay na nagfi-fake siya. You get my point? So, syempre, sasabihin niya faster and more nang matapos ka na. Or yung mga words na like, come for me, I feel really good. Medyo suspicious na yan. Yung tipong para bang lahat ng ingay na ginagawa niya, it seems to be perfect. Di parang porn yung dating. Remember, yung mga porn movie, lahat yan scripted. So, lahat yan, almost pinifake nila yung orgasm nila. Hindi man lahat, pero scripted lahat halos dyan. And sila ay actor and actress. Another thing, she's making out with you. Yes, ang mga babae, gustong-gusto niya nang hinahalikan sila. Lalo na yung malalambot na labi. Para sa amin ang halik ay sweet make-out session. But once the mood's been set,
at yung climax ay paparating na. Nagbabadya, andyan na. Hindi na kayang makipag-deep kissing ng babae. Instead, kapag nag-orgasm na talaga ang babae, yung real orgasm, yung mukha niya, iiwas niya na sa labi mo. I-ignore niya na yung halik mo. Pero once na ang babae ay patuloy na nakikipag-deep kissing sa'yo, at sabihin niya, natapos siya, nag-orgasm siya, suspicious yan. Huwag ka masyadong maniniwala. Kung saan-saan na nakafocus ang mukha niyan, para nang na-exorcist yan. Left, right, up, down na ang mukha niya. So, hindi niya na kayang makapag-concentrate sa pakikipaghalikan sa'yo. Kapag totoo ang orgasm niya. Another thing, kapag nag-fake siya, she's looking at you. Walang kurap-kurap yan. Nakatitig lang sa'yo yan kasi tinitingnan niya yung reaction mo. Medyo tricky ito kasi ang pakikipag-eye contact is very intimate yan Totally hot and can hit things up quickly. Para sa babae, kasi gusto namin na nakakaramdam kami ng connection doon sa mga kapartner namin. Pero, kapag nag-orgasm ang babae, yung totoong orgasm, dilated ang mata niyan. Yung brain niyan, nakastuck, nakafocus lang doon sa nararamdaman niyang sarap. Hindi niya kayang makipagtitigan sa'yo ng matagal. Kasi yung mata niyan, nagbiblink, kurap ng kurap, at nagro-roll halos yung eyeball niyan. Now, kapag nakatitig lang sa'yo yan at medyo pumipikit-pikit lang ng konti, para nga naman magmukhang totoo, magduda ka na. Suspicious yan. Kasi once na totoong nag-orgasm ang babae, hindi niya mapipigilan yung reaction ng kanyang mata. Hindi niya kayang makipagtitigan sa'yo ng matagal. Another thing, she's doing her giggles. Alam nyo guys, yung muscle control, medyo clever ito Medyo matalinong gawain ito ng mga babaeng nagfe-fake ng kanilang orgasm. Kasi kapag ang isang babae ay totoong nag-orgasm, yung kanyang muscle ay nag-expand and nagko-contract. Now, kapag matalino ang isang babae at fake niya ang kanyang orgasm, ginagawa niya ang Kegels or yung muscle control para ma-accomplish niya yung mission niya na matapos yung partner niya. Pero, hindi ko nilalahat. Pero isa to sa pinakamabisang paraan kapag gusto ng babaeng i-fake ang orgasm niya at matapos agad yung kapartner niya. Last thing, masyado nang visible yung kanyang clit. Kapag ang babae ay nag-orgasm, parang sa inyo din yan. Yung mga junjun ninyo galit na galit dahil nga ang blood flow nito ay marami. Kapag ang babae naman ay malapit ng mag-climax, ganun din yung aming clit. Tumitigas din ito. At yung clitoral hood nito ay nag-open. So, clit na lang talaga ang nakalabas. At kapang-kapa mo na yan. Galit na din yan. Dahil marami na ngang blood na nagpo-flow dito. Pero kapag walang reaction yung kanyang clit, suspicious yan. Magduda ka na hindi totoong nasasarapan yan or malapit na siyang mag-climax. So, alam nyo guys, very important talaga yung communication even sa bed. Importanteng nagkakaintindihan kayo kung saan yung mga sweet spot ng bawat isa, especially sa babae. Sa mga girls naman, huwag kayong mahiya kung hindi kayo nasasarapan doon sa ginagawa ng kapartner nyo. Instead, i-guide nyo pa sila para magawa nila yung kung saan kayo masaya. Kung anong parte ng katawan nyo na na-stimulate kayo. Para pareho kayong maging masaya when it comes to intimacy. Kasi very important yan Lalo na sa mga mag-asawa. Kasi dyan kayo nagkakaroon ng deeper connection lalo. So, yun lamang guys ang video natin for today. I hope may nakuha kayong tips sa pinag-usapan natin ngayon. At kung nagustuhan niyo po ang ating video, pakibigyan lamang po ako ng isang malaking thumbs up. Comment down below at sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, huwag niyo pong kalimutan i-click ang subscribe button dyan sa baba. Libre po iyan. And also click the notification bell para in case may mga bago po tayong videos, mabigyan po kayo ng notification ni YouTube. Once again guys, palagi po kayong mag-iingat at
palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you on my next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!